Hello mga amigo, mga amiga. Nandito na naman ako. Babasahin ko to sa inyo. Nasa Leviticus 18 naman ngayon. Kanina 19, ngayon naman 18. Oh. Bawal ang mga gawang kalay-halay. Oh, kalay-halay. Makinig kayo mga kalay-halay. Oh. Nagsalita pa si Yahweh kay Moses. Ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag kayong gagawa ng mga kaugalian sa Ehipto na inyong pinanggalingan o sa kaugalian sa Kanaanan pagdadalhan ko sa inyo. Ang sundin ninyo ay ang mga tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Ang tutupad nito'y mabubuhay. Ako si Yahweh. Huwag kayong mag-asawa sa malapit na kamag-anak. Ako si Yahweh. Huwag mong sisipingan ang inyong ina. Yan ay pagpugay sa puri ng iyong ama. Ang iyong ina ay di mo dapat halayin. Huwag mong sisipingan ang ibang asawa ng iyong ama. Isa'y kasiraang puri niya. Huwag mong sisipingan ang iyong kapatid na babae. Maging sa'y anak ng iyong ama o ng iyong ina, maging sa inyo ipinanganak o hindi man, huwag mo siyang halayin. Huwag mong sisipingan ang iyong apo, maging sa anak mong lalaki o babae. Iya'y kasiraang puri mo. Huwag mong sisipingan ang anak ng iyong ama sa ibang babae, pagkat sa'y kapatid mo rin. Huwag mo siyang hahalayin. Huwag mong sipingan ang kapatid na babae ng iyong ama, siya'y iyong tiya. Huwag mong sisipingan ang babaeng kapatid ng inyong ina, siya'y tiya mo rin. Huwag mong sisipingan ang asawa ng iyong tiyo. Tiya mo na rin siya. Tamo? Huwag mong sisipingan ang iyong manugang na babae, siya'y asawa ng iyong anak na lalaki. Di mo siya dapat halayin. Huwag mong sisipingan ang iyong hipag, taglay niya ang kapurihan ng iyong kapatid. Huwag mong sisipingan ang anak o apong babae ng isang babaeng nasisipingan mo. Maaring ang mga iyon ay kamag-anak mo at siya'y napakasama. Hindi mo maaaring maging asawa ang iyong hipag kung buhay pa ang asawa mo. Naku po. Huwag mong sisipingan ang isang babae samantalang siya'y may regla. Marami siya. Pag mayroong parang yung buwan ng yung babae, dapat walang marumi siya. Huwag mong durungisan ang iyong sarili sa pakikiapid sa asawa ng iba. Huwag mong ihandog kay Molok ang alinman sa iyong mga anak na babae pagkat talapastanganin mo ang pangalan ng iyong Diyos. Ako si Yahweh. Huwag kang sisiping sa kapwa mo lalaki nang tulad sa isang babae. Kita mo? Nakasulat yan lahat. Yan ay karumal-dumal. Huwag kang sisiping sa alinmang hayop pagkat durungisan mo ang iyong sarili kung gawin mo ito. Naku po. Durungisan mo ang iyong sarili. Sisipingan mo yung hayop. Naku po. Karumal-dumal. Huwag kang sisiping sa kapwa mo lalaki. Huwag kang sisiping sa alinmang hayop pagkat durungisan mo ang iyong sarili. Kung gawin mo ito, hindi rin naman dapat pasisiping ang isang babae sa hayop. Iya'y ubod ng sama. Ubod ng sama. Huwag mong durungisan ang iyong sarili sa alinman sa mga gawaing ito. Ganyan ang ginagawa ng mga bansang nanguna sa inyo. Kaya ko sila sinumpa. Pati ang lupain nila ay naging kasuklam-suklam. Kaya pinarusahan ko at itinakwil ang mamamayan doon. Kaya dapat ninyong sundin ang aking mga utos at tuntunin.
At iwasan ninyo ang lahat ng gawaing ipinagbabawal ko, maging Israelita o dayuhang kasama ninyo. Ang mga taong nangauna sa inyo rito ay nagumon sa gayong karumal-dumal na gawain, kaya naging kasumpa-sumpa ang kanilang lupain. Kapag sila'y inyong tinularan, palalayasin din kayo sa lupaing ito. Sapagkat ang sinumang gumagawa ng alinmang karumal-dumal na gawain, tinutukoy at ay itatakwil sa kapulungan. Sundin ninyo ang ipinag-uutos ko at huwag kayong gagawa sa kanila para hindi kayo maging masamang tulad nila. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Alam mo yung Holy Spirit ko? Amen po, amen. Ang Holy Spirit ko saan pumunta? Doon sa karumal-dumal. Kumikintab-kintab siya doon. Ang mga taong nangunguna sa inyo, basahin ko ha. Ang mga taong nangauna sa inyo rito ay nanggumon sa gayong karumal-dumal na gawain, kaya naging kasumpa-sumpa ang kanilang lupain. Nakikita ni Yahweh kung anong mga ng Panginoong Diyos, kung anong mga ginagawa ng mga tao natin, tayo, no? Tingnan mo na yung mga nauna sa atin, kaya sinumpa din. Kasi nakikita ng Panginoon, tingnan mo, ang dami-daming mga tuntunin ng Panginoon na pinagbabawal para wag nating ngayon, nakon po. Nakakatakot. Karumal-dumal nga ang mga gawain, kaya naging kasumpa-sumpa ang kanilang lupain, pati lupain damay, buong lupain nadadamay, kaya patulad dun sa Sodoma Gomora, kaya ganun, kasi naging karumal-dumal na yung kanilang mga gawain. Mga apo, nire-rape, mga apo, ginawang, naku po, mga anak, yung kapatid ng kanyang asawa. Naku po, talagang nangyayari yan ngayon, hanggang ngayon nangyayari yan, kahit dito sa amin, sa ibang bansa, marami to. Patago nga lang, pero totoong nangyayari itong karumal-dumal na gawain. Totoo to. Mga sisipingan mo ang iyong, grabe talaga, ang dami. Dapat ipinangaral to dahil para sa mga kabataan ngayon, darating, kawawa sila pag hindi nila to alam. Lalo na pag ang social media ang nakita nila, tapos ganyan, hindi nila alam, kamag-anak pala nila yung makakarelasyon nila, bawal yun. Tingnan mo, nakasulat dyan na mga kamag-anak, malapit mong kamag-anak, bawal. Ang daming pangangaral ng Panginoon na hindi pinangaral hanggang ngayon. Ang pinapangaral yung laging nandoon lang sa dapat pala ito binigay ito sa akin ngayon, at dapat to ipangaral natin para sa darating, yung sila ma-aware lahat kung ano yung mga ipinagbabawal sa mga mag-asawa, sa mga magkamag-anakan. Kasi may mga lalaking hindi marunong mag-control, babae, lalaki hindi marunong mag-control sa sarili. Kaya ang kasasapitan nila karumal-dumal na gawain. Katulad ng, tapos binigay na naman sa akin yung doon sa Sodoma at Gomora, pinabasa rin yun sa akin. Ito ngayon, nakakatakot yung mga gawain. Mga sa ibang bansa, marami itong ganitong pangyayari. Pero yung ibang bansa na may aral na mga ganitong mga gawain, medyo aware na yung bayan nila. Pero yung iba talaga, hindi pinangaral to. Ay, naku po, karumal-dumal, kasasapitin nila. Itatakwil sa kapulungan. Marami ditong version din. Meron din yata to sa Deuteronomy, sa tambayan. Meron din to. Sa bagong aral. Yung mga bagong aral na binigay. Mga na yon, summary na yon, ito. Yung mga hindi
sinamari lang yung nandoon sa bagong tipan. Pero, ito nandito, nakapaloob ang lahat ng bawal. Lahat ng bawal. At panghabang buhay ito, hindi to pang ilang taon lamang. O tingnan mo yung mga nanguna sa atin, ganon ang ginagawa. Kaya sinumpa sila ng Panginoon. Kaya pati ang lupain nila sinumpa. Yung Holy Spirit ko nandoon pa rin yung laging siyang mag-umaano. Nasa 18 at saka 19, basahin niyo po. Basahin niyo po kung gusto niyo. Kung gusto niya lang. Ito mo yung binigay sa akin, yung ng Holy Spirit ko nung isang araw. Yung tungkol sa fire. At saka yung letter D. Yung trilyon. Ang daming trilyong nawala. Ang daming perang nawala, no? Kasi nga, na yung kanilang, factory ba yung nasunog? Katotoo na. Yung mga hindi kasi naniniwala, wala akong magagawa. Ito binigay sa akin. Kung hindi kayo maniniwala, wala rin akong magagawa. Dahil itong tuntunin para sa atin sa hinaharap. Ito. Kasi doon sa kasama na to doon sa ang Panginoon lang nakakaalam nitong lahat. Pagdating niya, ayusin niya ang lahat. Ito ngayon habang wala pa sila, ito pinabasa sa akin, binigay sa akin. Mga gawaing na sumisiping sa mga anak ng kapatid ng kanyang asawa, sa mga yung ibang magulang, yun ang ginagawa, no? Karumal-dumal mga gawain, sumisiping sa kung kani-kanino, sa mga kaibigan. Okay lang sana yung asawa mo lang. Dapat talaga pairalin dito ang pagpipigil sa sarili, pagpipigil. Pinakatunay na damdamin mo itong pagpipigil, lalo na yung mga kabataan ngayon, kasi mayroong social media. Makikita nila yung mga karumal-dumal na gawain. Pati hayop nakalagay dito. Tapos dyan sa social media makikita natin mga kalayan ng tao pati sa hayop. Kahit ano man yan, kahit hindi man yan totoo, pero hindi yan tama ipapakita sa social media. Ang mga kabataan ang magsasuffer ang sang darating. May kaparusahan pa naman doon, no? May kaparusahan. Kaya sana mag-ingat tayo. Pairalin natin ang pagpipigil sa sarili dahil ito na may ibibiyaya sa atin kung hingin natin sa Panginoon. Hingin natin sa Panginoong Diyos na alisin yung mga ganyang pagnanasa sa katawan, no? Tingnan mo. Asawa ng kanyang kapatid, pamangkin niya. Talagang nakasulat dito. Sana ipangaral natin tong lahat para lahat tayo makinabang. Ang ating mga anak, mga apo, nakasulat dito. Mga anak, mga apo, kamag-anak, kaibigan, lahat na sa buong mundo. Pangaral natin para hindi tayo may sumpa ng Panginoon. Kasi nakikita niya ang lahat. Daw ka, nakikita niya ang lahat. At papadalan ka niya ng kaparusahan kung sobra-sobra na. Pag hindi na niya kaya yung mga gawain ng tao. Sobra-sobra na kasi ang gawain ng tao. Sobra na kalala. Lalo na ngayon, may social media. Pinapairal ng social media ng sobra-sobra yan. Sana magbago tayong lahat. Pangaral natin tong mga tinuro ng Panginoon sa atin para sa ating lahat at sa darating. Para hindi naman sila maging kawawa. Sa ulitin, mga amigo, mga amiga, salamat sa inyong pakikinig kung kayo'y nakikinig. Ipangaral nawa natin tong lahat.
Salamat po, Panginoon. Salamat ng marami at naway patnubayan tayo lagi ng Panginoon at pagpapalain tayong lahat, pagpalain at pagpasaganahin tayong lahat at bibigyan tayo ng pagpipigil, matitinong pag-iisip. Salamat po, amen po. Salamat sa lahat-lahat. Pangaral po natin to. Salamat po. Amen.